Welcome to Life Trader. Sa video na ito, ipapakita ko muli ang aking portfolio nitong March 2024. At sa video ito, i-share ko ang pag-input ko ng trades sa trading journal ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking portfolio this March, which is sa third month na ng year 2024. Eto na guys. So, back to red port uli ako. From positive 3 na paper gain ko last week sa green, ngayon ay bumalik ito sa negative. So, negative 1% siya ngayon or equivalent to negative 2,300 pesos. Pula days na naman. Very unstable talaga status nung green ko this March. Minsan pula, minsan green. Pero okay na yan kasi dati pula talaga siya at di nag-green. And as of the moment, ang total equity ko ay 129,000 pesos. Sunod na pag-usapan natin ay ang trading journal ko. So, mag-input lang ako ng trade sa aking journal. So, wait lang guys. So, yun. Another red. Another loss uli. Explain ko lang guys, no? Ito yung huling tranche sell ko kay Meg, actually. So, nung March 7, nagbenta ko ng 32,000 shares sa price na 1.92 pesos. Kaya, nagtamo ko ng additional loss na 4,075 pesos. Kaya, ang total na realized loss ko ay umabot na ng 6,649 pesos. Which is 4.81% ng total equity ko. Makikita rin dito sa journal ko, itong talo ko ay galing sa isang trade lamang. Galing ito sa Meg. Nataon lang na binenta ko siya into 3 tranches. Makikita rin na wala pa akong panalo sa year na to, no? So honestly, medyo frustrating yon. Pero ang iniisip ko na lang, March pa lang naman, meron pang 9 months bago matapos ang year 2024. So napakaaga pa para ma-discourage. Kaya pa talagang makarecover kung gugustuhin. Kaya ang tanong, makaka-recover pa kaya ako or tuloy-tuloy na yung pagkatalo ko? Merong case kasi na ganun, no? Pag minalas ka sa una, dire-diretso na yung talo. Example is revenge trading. Isa yan sa nagkukos ng more damage sa isang trader. So, it is very important na wag kang padadala sa emotion mo. You have to stay focused and disciplined. Then, follow your trade plan palagi, no? Psychology is part of trading. So, stay focused. Alam nyo ba guys, honestly, mahirap mag-share ng pagkatalo or failure mo. Kaya bihira talaga yung nag-share ng mga losses nila. Pero ito kasi yung realidad, no, sa trading na di mo maiiwasan matalo. Pero one thing is for sure, kaya mong i-minimize yung loss to the fullest through proper risk management. Anyways, recap ko lang yung performance ko this 2024 from January to March. Nag-start ako ng equity ay 138,000 pesos. Cash dividends is 0. Realized gain is 0 din. Kasi wala pa naman ako na ipapanalong trade sa year na to. Realized loss is 6,649. Which is galing lang sa iisang trade, which is Meg. Kaya kung ito total yung realized gain and loss ko, ang magiging equity ko ay 131,000. At ang paper gain ko is 0. Paper loss naman as of the moment ay 2,328 pesos. So, ang equity ko pagkasama ang realized at unrealized ay 129,000 pesos. Dito sa summary, makikita na ang starting equity ko ay 138,000. Then, nag-end ng 129,000. Meaning, almost 9,000 na yung difference mula nung January 1 up to now, March 30.
And honestly, nakakalungkot siya sa side ko kasi hindi ko alam kung gaano ko katagal marirecover yung loss na yan. So, let's see how long